sa bahay. Pray niyo ako guys. Nasakto pa guys na may pasok ako na may snow. Hanggang bukas may pasok ako guys. Hanggang Tuesday. Yan guys, dito na ako sa bahay. Thank you Lord for keeping me safe. Thank you Jesus. Thank you Lord. Glorify your name. Hallelujah. Nagpunta ng Walmart si Habi guys. Pumili siya ng mga meat. So kami guys, bago namin nilalagay sa freezer yung meat, kinakat na namin kasi it's very hard to thaw. Pag ito mo tapos ikakat mo pa, mas magandang nakat na siya, then nahugasan na siya, tapos saka ilagay sa freezer. Para kapag iluluto, kahit hindi pa completely thaw, lagay mo lang siya sa kalan. Okay na. Please. No, the baby has to stay here while you are doing that now. Why is that African? Where's the lesson? Where's the one we bought? We didn't even arrive. So guys, after kong banlawan, ilalagay ko na siya sa ziplock. Ziplock. Natin sa ziplock. Para ito guys, pwede nang iluto. Halimbawa, adobo, kaldereta, ganyan. Kahit anong luto. Ayan. Ito guys, kahit hindi pa na to, pwede nang ilagay sa lutuin. Kasi ilagay mo lang sa kalan. Sa may pot. Bahala nang maghiwa-hiwalay doon. Madalian ba guys? Kasi syempre dito, kailangan mabilis ang kilos. Lalo na wala tayong maid, no? Tapos meron pa tayong alagang baby. Hindi naman makaintindi pa yung baby na sabihin mo, wait lang, maghintay ka dyan pag umiiyak, diba? Kaya kailangan mga paraan. Ayan na guys. Ito, ribs ito, manok, chicken. Ito naman, beef. So, ilalagay ko na siya guys sa freezer. Yan na guys. Hello lovely people! How are you guys doing today? I hope you are doing amazing. Sa mga bago lang dito sa channel ko, I am Joanne. I am living here in the US with my husband Eli together with our 2 kids, Nathan and Ethan. For today's episode guys, i-share ko sa inyo yung dalawang major challenges na naranasan ko with the processing of my visa coming here in the US. But before anything else guys, mag-share lang ako ng konting background na na-discuss ko na sa aking previous videos guys just to execute this today's episode. Si Habi nga guys ay nag-aral sa Pilipinas ng 6 na taon, 4 years bachelor's degree and 2 years master's degree. Ang visa guys na gamit ni Habi sa Pilipinas noon ay student visa. Sa Pilipinas kami nagkakilala at doon din kami kinasal ni husband. 2 weeks na lang after namin ikasal ay mag-expire na yung student visa ni Habi kaya naman kinailangan na umalis na siya ng Pilipinas. On his way home to Kenya, ay dumaan siya sa Dubai guys. Nagbakasakali siya na mag-apply ng work sa Dubai. And nakakuha naman siya ng trabaho guys as a security guard. During the first few weeks guys ng pag-work ni Habi ay marami siyang naging realization. And also, nag-hope siya guys na sana makakita pa siya ng better opportunity. And then one day guys, he came across to this program dito sa US na tinatawag na Diversity Visa Program o yung Green Card Lottery Visa.
Ang pinaka-purpose guys ng program na to is to make immigration visas available to the citizens of countries with low immigration rate here in the US. Si Habi guys ay isang Kenyan, kaya naman nakapag-apply siya ng green card lottery visa. Wala naman guys mga major challenges na naranasan si Habi with the application of the green card lottery visa. Bukod sa nahirapan lang siyang mag-ask guys ng leave sa kanyang company noon kasi yung pasahan ng mga documents and then kung saan siya in-interview ay sa Abu Dhabi. Si Habi guys noon ay nag-work sa Dubai. During that time guys na nag-apply si Habi ng green card lottery visa, lahat ng kanyang mga IDs including the passport ay nasa single status pa. Kasi kakasal lang namin ni Habi, hindi pa available yung mga needed documents guys para ma-change yung kanyang status from single into married. And also guys, nasa Dubai si Habi noon and pahirapan pa kapag doon niya papalitan yung kanyang status. Okay? So, naging available lang naman guys yung mga needed documents nung siya ay nasa middle na ng application ng green card lottery visa. So, he doesn't like to alter the application kaya naman pinanatili niya guys na single ang kanyang status. So, yun nga guys, nanalo si Habi sa green card lottery visa. Nagrantan siya guys ng green card at nakapunta siya dito sa US. So, nung nandito na nga guys si Habi sa US ay pinetition ako ni Habi. Nag-apply siya ng F2A visa o yung tinatawag nating spousal visa. During the application of my visa guys, question nila yung status ni Habi nung nag-apply siya ng green card lottery visa kasi lumalabas sa kanilang investigation na kasal na si Habi guys nung nag-apply siya ng green card lottery visa. Kinasal kami ng June 2013 and nag-apply si Habi guys August ng 2013. But during that time guys, hindi pa ready yung mga documents katulad ng sinabi ko kanina na kailangan niya para change yung kanyang status from single into married. Okay? So, ang ginawa namin ni Habi guys ay nagsulat kami ng explanation letter at sinend namin ito sa National Visa Center. We stated there guys na hindi pa ready yung aming mga documents na kailangan ni Habi to change his status from single to married. So, nasa Dubai din siya guys during that time and nung nag-apply siya, lahat ng mga IDs, even the passport na gamit-gamit niya ay nasa single status. Okay? Thank God guys, ay inaccept naman ng National Visa Center yung aming explanation and that's when we proceeded to the next step. Sa mga sumunod na step guys ay nag-ask naman ang National Visa Center ng police clearance sa akin. Kasi guys, kapag pupunta ka dito sa US, mag-a-ask yung NBC ng police clearance sa bansa kung saan ka nanggaling. Okay? Hinare ko guys sa aking previous video na nagkaroon ako ng problema sa aking employment sa Dubai. Kasi yung unang company and then pangalawang company na pinag-workan ko nun ay meron silang problema guys sa trade license. And that is why hindi na-transfer yung aking tourist visa into employment visa. Hindi kami nakapag-provide guys ng police clearance ko sa NVC. Okay? But we tried our best. Nag-reach out kami ng mga kaibigan ni Habi doon sa Dubai. Okay? Para mag-request ng aking police clearance. Pero kailangan nila guys ng personal appearance. But during that time guys, I was already in the Philippines. I was teaching in the DepEd. And alam nyo naman kapag nasa public service ka, hindi naman pwedeng ora-orada ay mag-leave ka. Okay? So, ang ginawa namin ni Habi guys ay nagsulat kami ulit ng explanation letter. We stated there guys na nasa Pilipinas na ako and I am currently working guys during that time and it is hard for me to request for the police clearance. And thank God guys ay inaccept naman ito ng NBC. Okay? So ito yung sinasabi ko guys na
paano na lang kung hindi inaccept ng NVC or National Visa Center yung aming explanation ni hubby, okay? So, wala ako dito sa US, guys, kung hindi nila inaccept yung aming explanation letter. And also, guys, it put hubby into a risk kasi si hubby, guys, ay hindi niya inilagay yung tamang status niya sa kanyang application ng Green Card Lottery Visa. Kaya naman, guys, ito yung sinasabi ko sa aking previous video na kahit na lottery ito, guys, I see it as a favor of the Lord sa amin. Kasi nandun yung intervention niya, guys, okay? Pinayagan niya or tinouch niya yung puso ng mga nag-investiga sa aming mga documents ni hubby, okay? Siguro na natuklasan din nila during the investigation na matagal na kami ni hubby, something like that. And also, 3 months lang naman yung interval, guys, ng aming kasal and then yung application ni hubby, guys, sa Green Card Lottery Visa. And of course, hindi pa ready yung aming mga documents nun para mapalitan yung kanyang status from single to married, okay? So, they accepted that, guys. But, advice ko lang sa mga a-apply ng mga visa coming here in the US, if there is a chance for you to wait sa mga needed documents, mas mabuting hintayin na lang ninyo, guys, kaysa makaranas kayo ng the same challenge na naranasan namin. So, guys, we are so thankful and grateful na tinouch niya yung puso ng mga nasa NVC para i-accept yung aming explanation letter ni hubby. But, sabi ko nga, guys, kung kayo ay mag-a-apply ng visa, you need to put all your information na tama, guys, para hindi kayo magka-problema later on. So, yun nga, guys, yung pinaka-major challenges na naranasan ko with the processing of my visa. Sakto, kagigising niya. Hi! Yeah, hi! Smiling! Hi! Ayun, tapos, yung isa, yung panganay ko, walang pasok ngayon, guys. Kaya, naandun siya sa living room. Sabi ko sa kanya, anak, dito ka lang muna sa living room. Manood ka dyan or maglaro ka. May gagawin lang si mama sa kwarto. Ayun, nandun naman siya. Check natin, guys, kung behave siya doon. Nathan, are you behave? What? What are you doing? Show me. May snow pa, guys. Hindi pa nag-melt. It's still cold. I think it's 2 degrees outside. Look! There's a lot of toys again on the floor. What were you watching? Show me. Oh, behave siya. Oh, thank you for listening. Okay. Thank you.